Hi guys! Welcome to Jill in Can. So, kamusta kayo guys? Kamusta ang tag-ulan dyan sa Philippines ngayon? At gumaganda na yung panahon ngayon sa Philippines. So, dito naman ay medyo sunny na siya. At talagang mahangin pa rin siya pero may araw na talaga siya. Ayan. So, malapit na talaga yung summer dito. At hindi pa namin alam kung gaano kainit yung summer, ano yung kailangan nating suotin pag summer na dito. Ayan, pero ngayon ang ganda na talaga ng panahon, pwede nang lumabas anytime na light lang yung suot natin. Ayun guys, so ngayon nga ay gusto ko rin magpasalamat sa mga bago nating subscribers dito sa Jill in Can. Maraming salamat sa pag-subscribe ninyo at sa pagpapanood ng ating mga vlogs po dito sa Jill in Can. At ganun din sa mga new subscribers na nakapanood ng Spot Pinoy, no? Dahil sa Spot Pinoy ay nakita nila ang Jill in Can. Yun. So maraming salamat ulit sa Spot Pinoy for guesting us there. At ngayon nga guys, ito na ay kung napanood nyo ang aking previous vlog sa aming visit visa application which was approved in 20 days. Ayan, so DIY lang po yun. Kung hindi nyo pa napapanood, ay panoorin nyo na guys para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga kailangan para sa isang visit visa application na DIY lamang. So, especially student kami at yun, limited ang ating capacity or ang ating budget, pero meron tayong paraan para doon. At yun, panoorin nyo lang yun guys. Ito. So, gusto ko rin palang pasalamatan yung mga nag-comment dahil meron akong question dun sa vlog na yon. Kung sino sa tingin nyo ang magiging visitor natin dito sa Canada. At ito nga ang mga kasagutan na dumating doon. So, maraming salamat sa mga nag-comment doon. At tignan natin kung sino nga ba ito. Handa na ba kayo guys na malaman kung sino ang ating visitor dito sa Canada? Yay! So, ang ating visitor ay syempre part ng ating family. Ayan. So, watch this guys. Hindi pa eh. Pag dumating, how are you, baby? Kasabo. At ayan na nga guys, dumating na ang ating visitor dito sa Canada. So, walang iba kundi ang aking one and only mother. Ayan. So maraming salamat sa mga naghula doon. Siyempre, yung naghula doon na mama ko ay yung kanyang kapatid. Ayan, so maraming salamat sa pag-comment doon. Tama naman ang iyong hula. Okay, so nandito na nga siya last Friday at ito nga ang pagdating niya, hindi ako kasama magsundo dahil meron akong pasok. Siyempre, sayang naman yung ating kikitain sa ating, alam nyo na, hindi naman palagi yung work ko at yun lang din, walang ibang time slot na pwedeng makipagpalit kasi yun lang yung kailangan nila ng tao, yung araw na yun lang. So, hindi ako nakapunta doon sa pagsundo pero nandun yung dalawang anak ko. Tapos yung dalawang eldest ay naiwan sa bunso. Okay, para may magbabantay. So, sila nga at yung araw na yun ay medyo maulan nga ang kanyang arrival, no? Pero, thank God naman ay naging safe ang kanyang arrival dito sa Canada. Kaya, welcome to Canada! Nandito na nga siya at kailangan talaga namin ng makakasama dahil magsisimula na nga ang aking training
para sa aking isang full-time job dito ngayong darating na summer. Kasi uso dito guys yung mga summer camp, kaya kailangan namin ng makakasama para kay Celestia. Ayan, so, at ganun din si aking Daddy Chris. So, dahil lumipas din kahapon ang Father's Day. So, belated Happy Father's Day. So, magkasama naman kami. Meron lang konting celebration sa simbahan. At ganun din guys, binabati ko ang lahat ng mga fathers dito na nanonood sa atin. Dito sa Jill in Can ng Happy Father's Day. Saan man kayo ngayon sa mundo at anong oras man sa inyo ngayon. Kung na-late man itong greeting na to ay Happy Father's Day po sa inyong lahat. So, keep up the good work po. Mga tatay, you are an inspiration para sa inyong mga anak na tinataguyod nyo ang kanilang kinabukasan. So, kung i-share sa inyo ngayon guys, ay yung pagbiyahe or yung mga preparation na ginawa ng aking mother papunta dito. So, bukod doon sa mga yung nag-biometrics, hindi naman nag-medical guys, no? Pagka tourist visa, pagka 6 months lang or less, ay hindi nire-require ng embassy ng IRCC ang pagme-medical sa mga tourist visa. So, kailangan lang niya ay magbigay ng biometrics. So, pupunta dun sa office para magbigyan ng biometrics. So, pakita ko sa inyo guys, yung isa lang naman yung dinala ng mother ko, isang box lang yung dinala niya. So, since wala naman siyang masyadong dadalhin at hindi naman niya kailangan masyadong magdala ng maraming gamit dito, ay isang box lang, isang luggage at isang hand carry lang yung dinala niya. At ang isang box na to guys ay nasa 23 kilos. So I think standard yan for all of the airlines, no, na 23 kilos per box. So pag nag-exceed ka doon ng overweight baggage at yung oversize yung baggage mo ay merong penalty or may fine yan. So, yung sa mother ko ay ang kinuha naming airline ay ang WestJet Airlines. So, doon sa website nila nakalagay na ang excess baggage at oversized baggage ay may fine na $100 to $118. So, hindi pa ako sure kung Canadian or US dollars ito guys. But you have to check with your airline na sasakyan nyo papunta dito yung mga policy nila tungkol sa mga baggage, kung anong size. So, yung size ng baggage naman namin, or yung box na ginamit, ay 20 by 20 by 20. Okay, so, at binili namin ito sa National Bookstore because based on our experience, nung papunta kami dito, nagsettle kami dahil marami kaming boxes na kailangan. Bumili na lang kami sa Shopee, which is mas cheaper siya. Pero ang difference nun ay actually mas matibay pa din yung nasa National Bookstore. So konting halaga lang naman yung difference guys. Kung okay lang sa inyo, mas maganda sa National Bookstore. Pero tignan nyo guys yung nangyari sa box, no? Dahil medyo may space pa siya dahil hindi nila sinagad na 23 kilos. Nasa 21 something lang yun. Lampas 21 yung kilos ng box. May space pa yon, kaya na UP-UP siya. Ayun, so pagpapak din ng bagahe natin, kailangan ay maayos din yan. Especially, lagyan natin ng packing tape, ganyan. At lagyan natin ng label, no? Yung address, yung name, or yung contact number para in case mawala yung box na yan, ay alam kung saan, kung sino yung may-ari nito, madaling mahanap. Na nga guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga konting nilalaman ng ating box na ito, no? Nag-iisa. Syempre may mga pinabili ako dyan. Dahil syempre minsan lang naman makarating dito. At meron din kami mga kailangan sa bahay. At ako personal ko yung mga kailangan ko. Ayan, yung lipstick, yung mga konting beauty items natin. Pwede po yan dalhin. Tapos meron akong dinala na parang steamer. So, mas mura din kasi sa Shopee. Ayun, sa Shopee ako bumili. So, yan yung mga pwede nating dalhin dito guys. At isa pa, yung mga baked goodies ay allowed din po yan. So, yung mga friends ko, may friends ako, ito. Ayan, so may mga hopya. Hopyang tipas, o, diba? So, thank you very much sa aking friend na si Mel. At yung isang friend ko din, nagbe-bake naman siya ng mga bake din, like the Brasso de Mercedes, yun, masarap sa kanya yun. At eto din, masarap din to pang kids. So, meron siyang yema and chocolate crinkle. So, check nyo guys yung kanyang Facebook page na Martina's Kitchen.
Okay? At pwede kayo mag-order. So, sa Philippines po yun base, sa Manila. Ayan. So, yun. Maraming salamat pala kay Yowie sa iyong masarap na baked goodies. So, nag-enjoy ang lahat. Kaya ito, tinira ko lang to para mapakita ko. Kasi, nakain na nila. Ayan. So, unfortunately guys, sa lahat ng mga pinadala ko, meron lang isang item na hindi talaga pwedeng dalhin. At nakalimutan ko yan. So, nalaman ko na lang, last minute na hindi pala siya pwede. Although, parang alam ko na dati, tapos nakalimutan ko. So, minsan ganun guys, nangyayari na nakakalimutan natin dahil busy tayo, dahil nagmamadali tayo sa mga ginagawa natin, nakakalimutan natin. Ayun, so last minute guys, ay nakalimutan ko na hindi nga pala pwedeng magdala ng any kind of eggs. Like, yung nirequest ko sa friend ko ay red salted eggs o yung itlog maalat. So, nakalagay dito sa website ng Canada, yung travel.gc.ca, na ano yung mga things to bring or yung mga pwedeng dalhin at ano yung mga prohibited na hindi pwede. Yung mga hindi pwede dito dalhin, no? So, yung katulad niyan, yung mga eggs or any kind, mga process, especially na naging uso noon, no? Yung mga previous years, yung mga avian bird flu, yung mga ganon. So, kailangan iwasan yung mga ganon. So, kahit nasabihin natin na ibalot-balot natin yan or anything, no? Ay mas mabuti na sumunod na lang tayo, guys. So, last minute yon na pinatanggal ko kasi nakabalot na yung, nakabox na, naka-close na yung box nila. Pero nung nalaman ko nga na hindi pwede, yun, tinanggal na lang ulit nila. At yun, nakakatawa lang kasi wala silang packing tape dahil madaling araw na yun. So, dapat maging ready lang talaga tayo, guys. Ayan. So, anyway, nakarating naman dito yung box na yun without that red egg. Kaya, thank you very much sa aking dear friend, Joanne. Yan. So, bawi tayo next time. Hindi na egg ang ipapa-request ko sa'yo. Ayan. So, ngayon naman guys, ano pa ba yung mga ibang pwede nating dalhin dito sa Canada? So, ngayon alam natin na ang mga red egg or any kind of egg, processed or fresh or raw egg, hindi po talaga pwedeng dalhin natin yan dito. Dito guys ay yung mga meat products. So, especially yung mga canned goods, yan. So, ang pwede lang ay kung may ito ay product of USA at naka-label. Pero syempre, kung hindi rin tayo sure, baka mamaya maharang pa din yon, ay wag na lang po tayong magdala. So, yung mga corned beef, yung mga ganon, especially yung mga pure foods galing sa Philippines na brand, ay hindi tinatanggap po dito yan sa Canada. So, dati magdadala din sana ako ng mga beef cubes. So, parang may meat pa din siya. Ay, hindi na lang namin dinala para maging sure lang tayo. At isa pa, yung mga dried meat. Example po nito ay yung chicharon. So, masarap po yan pasalubong dito sana. Pero, it's not allowed po kasi meat pa din yon pero dried lang siya. Ayan. So, hindi po talaga siya pwede. Tingnan po natin dito sa website ng Canada, kung ano yung mga pwede at hindi pwedeng dalhin. Tignan natin ito, merong food products allowed into Canada originating from the United States. So, may mga certain food items na kung galing naman ito ng US, ay allowed siya dito sa Canada. Katulad ditong animal fat or suet, permitted only if accompanied into Canada by you. So, yan. Meron din siyang mga maximum quantity limits for personal use exemption. Yung mga baked goods such as bread, pastries, cakes, yan. So, pwede po yan. Condiments, confectionery, sweeteners, snack foods cannot contain meat. Just be sure na wala po siyang meat. At mga dairy products, so wala pong restrictions ang dairy products. Dried fruit foods, so please see air. So, meron pang mga extra instructions dito. So, you just have to look kung ano po yung exceptions nila dito. At ito na nga ang eggs and processed egg products. So, even if galing po ito ng US, because during the outbreaks of avian disease, eggs must be retail packaged for human consumption and clearly labeled as a product of USA. Eggs from a farm or backyard flock are not permitted for import at any time. So, yan. So, kung wala po siyang label, ay wag na po nating dalhin dito. Wala pong label from
USA. So what more kung other countries pa yan? Talagang hindi pwede. Ito, fish and seafood. So as long as hindi po siya puffer fish or Chinese mitten crab are not permitted. Yan, shark fins or parts of shark fins that are not attached to a shark are prohibited under the Fisheries Act. Yan, so i-check po natin ito, mga fresh fruits or vegetables. Potatoes must be commercially packaged and graded US number 1. Yeah, so, ito din, mga fruits and vegetables, processed fruit or vegetables, including herbs such as dried, frozen, or canned. Wala pong restrictions dito. Ayan, so tignan na lang po natin. At yung honey, wala. Yung mga infant formula, wala pong restrictions. Pwede po kayong magdala niyan. Meat products permitted only if accompanied into Canada by you. So, ito na nga yung sinasabi natin kanina na kung merong itong proof of country of origin is required. Showing product of USA is acceptable. Yan. Pero kung galing din itong mga eggs or farm, backyard, hindi po ito pwede. Kahit galing pa tong backyard ng Arizona, hindi pwede. So, mga non-alcoholic, wala po. Pero may mga maximum na quantity na pwede nyo lang dalhin. Ayan. So, ito naman from other country. So, other country than the US, just like the Philippines. So, ayan. So, yan yung mga bread, cakes, pastries. Halos same lang din. Dairy products. Yan, eggs and processed egg products not permitted. So, talagang not permitted. Ayan, so, fish and seafood, fresh fruits or vegetables, products may be restricted or prohibited from entry into Canada depending on the country of origin. So, especially if galing tayong Philippines, no, let's make sure na huwag na lang tayo magdala ng mga fresh fruits or vegetables. Kasi, parang yung mga seeds, no, pag baka isipin nila magtanim tayo dito ng bagong klase ng halaman, mag-breed tayo, ganyan. So, hindi nila ina-allow yun. At itong mga grain-derived foods ay wala naman pong restrictions. Yung honey, wala. Ang infant formula, only infant formulas that's commercially packaged, sealed, and shelf-stable is permitted into Canada. So, if it's commercially packaged, cannot be labeled, keep refrigerated, or keep frozen before opening. So, usually, mas maganda dito yung mga dry products. Yan. Kasi hindi kailangan i-refrigerate. Okay, so nung pagpunta namin dito, dahil meron kaming baby, no, si Celestia, nung dinala namin siya, meron kaming mga dalang powdered milk sa kanya. So, nan kasi yung milk niya, yung pangalan ng milk niya ay nan. At wala kasi dito yun. So, kailangan namin mag-transition. Pagdating dito, parang mga 4 packs yung dala namin malaki. So, matagal din maubos. Pero, unti-unti, nilalagyan na namin ng fresh milk. Kung ano yung milk na nabibili dito sa grocery. So, ngayon, ubos na yung powdered milk niya from the Philippines, ay talagang, na lang ang iniinom niya, fresh milk na lang. Yan. So, nakapag-transition naman siya, guys. Okay, so, wala pong problema sa mga infant formula. However, kung kayo po ay may dalang infant sa biyahe, tapos, dala-dala nyo yung sa backpack nyo, yung liquid. So, meron pong limit po ang dadalhin nating limit niya. Tapos, yung mga powdered milk, mas maganda i-separate o yung meron tayong container para nakasukat na siya. Tapos, yung mga bottle na 8 ounces, ganyan. So, pwede po yun. Basta wag nang sobrang madami. We can just say na para sa, pagbiyahe dahil may infant tayong kasama or may nagmi-milk na kasama. Ayan, so, ito ang meat products, fresh, dried, and cured meats, such as ham and sausages are not permitted. Ayan, so kung permitted daw po ang beef, it can only be imported from countries of negligible risk of bovine spongiform encephalopathy. Okay, so yung mad cow disease. Okay, so product of origin, of country of origin may be required. Yan, so mas maigi po kung iwasan na lang natin magdala ng meat products of any kind. Katulad nga ng chicharon, canned goods, especially corned beef,
meatloaf, yan yung mga sausage, wag na po tayong magdala niyan dito. Ayan, so non-alcoholic beverages, wala po. Oil, food, processed fruits or vegetables, wala din. Spices, tea, and coffee. Para sa mga coffee lovers. Yan, so wala pong restriction doon. Yan, so yung mga bawal lang pong dalhin, talagang bantayan natin. Kahit na sa tingin natin nagkikrave tayo. Nagdala po pala kami dito ng mga pansit canton. Yan, so hindi naman siya bawal. Nagdala rin kami ng Milo. Nagdala kami ng Bear Brand. Nagdala kami ng mga, ano pa ba yung mga dinala namin? Mga magic sarap. Sinigang mix, ginataang gulay, yung pang ginataan, no? Yan, so nagdala rin kami ng chicken breading kasi syempre yung mga bata mahilig sa fried chicken, no? Hindi ko alam kung yung mga breading dito ay same taste dahil alam ko medyo bland yung lasa dito. So ngayon medyo naman yung lasa ng mga breading sa Philippines medyo naalatan na kami doon, kaya okay din naman na nagta-transition kami doon. So meron pa kami mga chicken breading na hindi pa namin masyado nagagamit dahil parang maalat na nga yung panlasa namin doon, no? So nung una parang nababland kami dito sa lasa ng ng mga natitikman namin dito, pero ngayon parang okay na kami. So nakaka-adjust din pala yung ating mga taste buds, guys. Yan. So meron ba kayo guys na mga nadala na sa tingin nyo ay nagkamali kayo or nakalusot yung dinala nyo, or sana hindi nyo na lang dinala dahil nga meron pang nangyaring hindi kaaya-aya, no? Dahil nga nadala nyo yung isang item na ito na nasayang lang, no? At yan, please comment down below kung ano yung experience nyo at i-share natin sa mga nakakanood ng video na ito. And please don't forget to like and subscribe and please share this video para sa mga nagpiprepare pumunta dito, yan, para malaman nila ano yung mga pwede at hindi pwedeng dalhin dito. And please don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa mga next vlogs ko. Yun lang guys, and thank you for watching. I'll see you in my next vlog. Bye!